Hello everyone, gusto ko lang po ipasilip sa inyo. Ito yung daycare namin na pinuton namin noong 2020. Si Father ni Jaza ang overall na nagkaroon ng idea na magkaroon kami ng daycare services dito po sa mismo sa bahay namin sa first floor ng aming tinitirhan. Bali po 9 years old si Jasa noon. Nakita po namin na napaka low siya improvement kahit po yung mga therapist magagaling na yung school niya is nasa Makati na po kami. So talaga pong sobrang expensive po yung makikita mong parang ang bilis pong maubos yung financial pero yung improvement ng bata is very very little. Yung father ni Jasa is Australian residence po. Si Jasa ay ginawaan niya rin po ng maging holder po ng Australian passport po si Jasa. Dinala po niyang father niya si Jasa sa Australia to mapa-diagnose na yung proper diagnosis po. So hindi lang po isang doktor ang tumingin sa kanya, mga nakailan din po para makita po yung problem nga po niya. Yung na-diagnose mo si Jasmine sa Australia, doon po yung nagsimula napaisip na po kami na yung mga dapat matulungan namin yung anak namin, yung talagang full po talagang tulong kasi yung mga therapy po kasi talaga pong 1 hour per day lang at super expensive talaga po yung bayad at talagang po kami nung parang matulungan si Jasa nga po na sa magandang mood niya. Ayun po, kaya yung pong sa Australia is na-diagnose si Jasmine na ASD, Autism Spectrum Disorder Level 3 at meron pong intellectual disability si Jasa. Saka po yung sensory processing disorder. So, ibig sabihin severe. So, ang kailangan talaga namin is i-focus na talaga yung sarili namin. Tutulungan namin si Jasa. Yun po yung center na pinutuon ng daddy niya yun. Doon po nagsimula yung mga sensory, more on sensory kami input or exercise, mga para ma-enhance po nila yung mga difficulties nila. Especially po yung mga sa sa balancing po, Jasa. Hinahina yung mga control nila, pagtapon ng mga bagay, pag-hold, maraming mga ini-enhance namin po yung yung socialization, especially po yung socialization nila kasi si Jasa po talaga super ayaw niya may pumapasok sa bahay, ayaw niya po pag nagsa school po dati, grabe yung po namin persuasion niya, pumasok lang, madala lang sa isang room, sobra. So yun po yung mga nakapagbigay sa amin ng idea na dapat mabigyan si Jasa na ma-build po yung niya, confidence niya. Pero syempre po yung yung daycare namin, mas minabuti ko pong may maipasok ng ibang tao para hindi ibang bata na may difference, may din po yung differently able din po na katulad ni Jasa to help them din po na kung ano po yung iniinim namin kay Jasmine, syempre para din po sa mga batang papasok sa amin. Yun mo, nagsimula nga po kami noon. So ang ganda po ng pagsimula, pero sumapit pong yung pumasok yung pandemic. Pero since kahit pandemic po hindi kami nagsara kasi yung mga parents mismo ang ayaw na may mga protocol lang po talaga kami pinasunod. Continuous po yung center namin dito. Bali, ang nangyari po, ito po yung nakitaan ko po kay Jasmine. Dito po siya na mold. Pati po yung ibang mga bata, dito po sila na nabuo po yung confidence nila, yung socialization po nila. Kahit po yung sa speech nila. Kasi si Jasmine hindi nagsasalita before. Sobrang tamad magsalita as in po talaga. Kaya yung pong pag-speech namin sa Manila before, sobrang ilang beses kami, siguro once a week kami sa speech. Pero syempre po, early intervention si Jasa noon, 'di ba? 3 years old. Syempre may mga may mga sinusunod po kami mga recommendation ng doktor sa occupational therapy po, tsaka sa sa behavioral therapy. Yun po, yung mga twice a week po sila, and then combination with speech therapy. So napakabagal po talaga ng improvement ni Jasa.
So ito na nga po yung sabi ko pasensya na po hindi yung yung pagde-details ko, pero gusto ko lang po talagang i-share sa inyo na ito pong daycare na recreational center na ang tinatakal natin dito ay yung mga kung saan may difficulty yung bata. Tsaka yung mga simple task na hindi nila nagagawa. Dito po ay hinuhubog namin sila. Simpleng pour ng water sa glass. Ganun po. Pag-control po nila kung hanggang kailan. Hanggang lang, kung saang level, mga ganun po. Throwing, mga simple things lang po na alam po natin na ginagawa yan sa therapy. Bakit po hindi natin magawa na tayo po mga parents, mag-train po tayo ng mga facilitator. Sila po yung mga facilitator namin before na magagaling po sila kasi with heart, with passion. Tsaka syempre po alagaan din po sila kung ano po yung mga nila, yung saan sila pwedeng ma-improve po yung mga nila. Ang dami pong mga paraan po na kaya po ginawa namin to is because para lang po mabigyan po ng respite yung mga parents. In the same time, nandito po yung mga bata na safe po sila, natututo po sila, masaya sila. Yun po yung para at least mahabang panahon nandito ang mga bata from 1 o'clock to 5 o'clock. Oo. Ang nga namin yan, gusto namin whole day sana kaya hindi lang po natupad kasi maraming reason din po. So, ito po yung sinasabi ko na sa government po sana na turn over namin na ganitong mga sistema na suitable po talaga sa mga bata kasi aside po sa anlinis ng ng facilities natin, safe po sila, hindi na sila magkakasakit at comfortable sila. Ito po yung daycare center na hangad po ng lahat ng mga may mga autism na mga anak na katulad ko po na ma-provide po sa atin kahit nga hindi po siya 100% free, pero po yung yung quality po talaga na makukuha ng bata, yung po matuturo sa mga bata. Kahit po talaga affordable po siya, pero napaka-suitable po sa mga anak natin. Para nakakaroon po sila ng activity, tapos yung mga parents din po, may mga kapatid din po yan, yung family din po makapagtrabaho, makagawa ng mga kanilang mga gawain. Yun po yun. Oo, ito po yung kulang sa amin dito po sa Pilipinas. Sana ito po yung gusto ko po sana magkaroon. Yung po ipagpatuloy ng ganito. Talagang dito po nahubog si Jasa. Hindi po si Jasa papasok sa school ngayon na whole day kung magkakaproblema siya, kung hindi siya sumusunod sa teacher. Lahat na yung nakikita niya po sa nursery nga po lang si Jasa pumapasok ngayon, pero alam niya po yung mga activities sa nursery. Alam niya na. Kasi dito po sa center na po siya na nahubog nga po or not practice siya. So may confidence na siya. So daily po parang yung pagpupunta niya sa school, looking forward siya na I can trace, I can do collage, I can read, yung parang gano'n, yung repeat after me, I can do it. Siyempre po yung confidence ni Jasa is meron. So hindi na siya mahirapan na makipag socialize sa mga nursery. Yun lamang po ang sana po nakapulutan niyo pong aral tong video po ng ito. Talagang matagal ko na po gustong i-share sa inyo po. Thank you everyone sa pagmamahal at sa suporta, na sana po tuloy-tuloy po yung autism awareness natin. Dati po kasi si Jasa hindi po siya naghawak ng mga paper, ng mga ganyan pong mga paste. Hirap po siya. Lalo na po ayaw niya sa mga sa mga activity na ayun pong pagbibigay natin ng sensory diet sa kanila o yung input po sa kanila. Hindi po yung ginagawa parang lang po, parang isahan lang po. Talaga pong daily as we can po talaga na ma-practice po sila sa mga sa mga activity yung pong mga kasi wala silang control. Paulit-ulit ko pong sabi sa inyo na si Jasa po talaga kahit po maghawak ng mga bagay, hirap po siya. So yung pagtuthrow ng mga bola ng bagay, hindi niya alam kung lalakasan niya o mahina lang, kasi po talagang yun po yung sa sensory processing disorder niya. Saka hirap po siya sa mga sa mga may mga design na mga texture po, yung mga
may mga design na anything po, wall, yung mga gamit or what. Minsan po sa texture ng bagay, ano po siya, medyo nagkakaroon po siya ng fear. So, ang dami pong mga kahinaan si Jaza. So, dito po sa aming daycare, tinuturuan po namin sila magluto, mga daily life skills po nila, maghang ng clothes, yung po mga simple, mga daily life skills po nila, magdilig, ayan po, gardening, magplants noon. So, ang dami po mga activity na araw-araw, paulit-ulit lang talaga, ibabalik lang po talaga. Oo. Tapos mga exercise, nagdadan sila, mga simple, what do you call that? Yoga, ganun po. So, yung po mga equipment, yung mga sliding, hindi po siya marunong before, climb, yung po pool, basketball, monkey bars, yung po mag-jump sa trampoline po. Oo, hirap na hirap siya. So, dito po si Jasa, nagkaroon pa siyang, group play. Kapareho niya rin po differently abled. Kung ma-observe, ako po sa sobrang hands-on po ako, nakita ko po ang bawat isa sa kanila ay walang problema sa socialization. Basta po para pareho silang differently abled, magkakasama sila. Ibig sabihin po, yun po yung pinaka-komportable nila. Doon po sila komportable. So, napakahalaga po yun sa kanilang diet po sa kanila, na tinitignan nila na hindi lang sila nag-iisa, meron silang kapareho. Yun po. Before po yung mindset ko na iiwas natin si Jasa sa mga ganun kasi baka mahawa. Yun po yung paniniwala ko before. Pero since yung father ni Daddy is grabe po talaga yung study niya about autism. As in talaga pong nakita niya po. Kung mapanood niyo po yung autism, Australian story po. Dalawa po silang successful po sila. Mga filmmaker. Yung isa po, talagang successful po sila. Hindi ko lang po maaalala ko anong name, pero kung gusto niyo po i-send ko po sa inyo. Kasi may dalawa po siyang autism. Magkaiba po yung ugali. Yung isa nagsasalita, yung isa hindi. Pero yung isa po before, akala nila walang problema kasi normal, nagsasalita. Bigla na lang po hindi nagsalita. So, binigyan po nila yun ng napaka the best na mga therapist. Talagang, kasi siyempre po, sila, powerful, super po sila, talagang mabibigyan nila lahat. Pero po after 20 years talaga nakitaan na ng kahit anong gawin sa bata, ganun na talaga sila. So tinanggap, talagang acceptance is the key po talaga. Tapos yung paghanap ng mga solution sa mga anak natin, sa tayo mismo po talagang hanapin natin yung ano ba talaga ang kailangan ng anak ko. Kasi po hindi natin talaga parang i-in-charge sa kanila sa ibang tao kasi wala naman po talaga yung taong may talagang concern na masyadong 100% concern sa bata. Tayo yung mga magulang lang po. Siyempre future iiwan po natin sila sa mga anak natin na mga normal, at least po naayos natin yung anak natin. Well, tayo po buhay pa na natulungan natin yung autism natin, may autism na anak natin. So, hindi na po mahirapan yung mga kapatid na mag-in-charge po pagdating ng araw. Tapos po yung kagandahan pa po nung ito pong daycare, daycare, nagkakaroon po ng yung mga bata, yung distance from home. Si Jasa nga po, 'di ba? Nasabihan po kami na kung iba ang center, ibang alam ni Jasa, mas grabe pa siya mag-cooperate. Since sa kanya, alam niya yung daycare is amin sa kanya, medyo may pa siya, especially pag nandiyan yung attention ko sa baba. Kaya po yung mga bata po nagstay, as in po talaga parang tinuring na lang second home nila yung center. Oo. So, ito po yung mga center na talagang sana meron tayong ganito po, yung affordable na talaga pong may tulong po. Kasi 'di ba po, yung mga suspect po kasi sa mga may mga lang po, hindi severe, yung mga level 1 and 2
pwede pa sa kanila yon. Ano po, itong mga severe, hindi po talaga sa kanila ang academic. Talagang maano po sila nito, masasabog ulo nila magta-tantrums. Kasi po nga, ang tantrum si Jasa is, one palaging, parang, sa isang araw ang daming beses. So, ang pagpapakalma lang sa isang batang may autism na severe is grabing effort at talaga pong maraming process para marami kang yung mga programa, talagang hindi pambihira, pakalma lang pakalmahin lang si Jasa. Sobra po, talagang sobrang yung oras mo, yung mga programa mo, dapat suitable sa kanya, dapat happy siya, dapat mag-connect siya, mga ganun po. So, sana po itong ito pong center namin sa ngayon po, hindi naman kami nagtatanggap pa ng iba pa kasi medyo hindi na po muna kami nagtatanggap, pero pinag-share ko lang sa inyo kasi alam ko pong pwede natin tong ma-achieve ulit sa pag-cooperate natin mga parents, sa tulong din po ng government. Willing po tayo tumulong, mag-volunteer, magbigay ng oras, lahat po kung ano pong kailangan para lang po magkaroon po tayo ng mga ganito para sa mga nangangailangan din po, para ang mga magulang din po ay makapagtrabaho, mga kapatid makapag-aral, makapagtapos po, at para less na rin po ng burden po sa family. So I highly recommend po talaga tong daycare, recreational center. Simple lang po mga bagay na maituturo natin sa mga autism. Ang unang-una po kasi namin goal is dapat maging masaya yung bata. Kung hindi masaya, hanapan namin ng paraan, mabigyan siya. Ano may mga happiness niya? Yun po talaga, pag nakita namin isang bata na pumasok na medyo bad mood, may mga programa kami sa kanya na mapasaya lang namin sa kanya. So, yun po. Tapos yung mga communal, activity, maganda rin po sa kanila yung tutulungan sila. So, di ba po, napaka laking tulong. Ayan. Dati po hindi mo pagawa si Jasa niya. Since may nakikita siya mga gumagawa na rin po sila. Kasi sila na-inspired po sila sa ibang ka-awesome nila. So, na-inspired sila, na-motivate sila. Yun naman po dahil kahit naman po sa Norman ganun. So, sana po ganito mga anak natin na progress po yung niya, ang parang gumaganda yung po nila, katayuan nila. Kasi po kung hindi natin pagagawa ng ganito, magre-retard yung mga bata, imbes mag-asenso po sila at magiging burden po sila sa atin. Kung hindi natin manurture yung kanilang pagkakataon, yung mga talent skills nila. So dapat natin talaga. So yun lamang po. Maraming salamat. God bless you all. At hindi po tayo mag-give up. Lagi po tayong mag-isip ng paraan. Maging lang po tayo, open po tayo. Huwag po tayong mahihiya. Kung meron po tayong mga hindi alam, magtanong po tayo. Wala naman pong pinanganak na alam na lahat. So, yun po. Sa mga bata naman po, kung hirap po tayo, manood po tayo ng mga katulad po nila, magbasa po tayo ng diagnose sa anak natin, marami po tayo matutunan, magtanong po tayo sa mga parents na may experience na po, basta po wag po tayong mahihiya, kasi po ang pagkakaroon ng isang may autism ay hindi po natin ginusto, talagang ibinigay sa atin. So, pahalagahan natin. Ayan. Hanapin natin kung saan po sila hilig nila o saan sila magko-connect ba. So very simple lang po ang mga gusto nila. Ayan, nakikita natin, napakagandang tignan. Thank you everyone. Thank you ka-awesome parents. Thank you to all mga supporters. Lahat po sa inyo, maraming salamat po.